Bumbero. Kawani ng pamahalaan na natasang tumaliba sa anumang insidenteng may kinalaman sa sunog. Maraming pagkakataon na silang nasugatan at nasaktan sa pagtupad ng kanilang tungkulin na pangalagaan ng buhay at ari-arian ng bawat mamamayang Pilipino. At kung minsan, mismong buhay ay itinaya, matulungan lamang ang mga kababayan nating nangangailangan. Sino nga ba ang mga bumbero? Nasaan sila nung panahong nangangailangan ang ating mga kababayan? Mga panahong binabayo ng iba't ibang uri ng kalamidad at sakuna ang ating bayan. Lingid sa kaalaman ng karamihan sa ating mga mamamayan, isa sa mga tungkulin na ginagampanan ng mga bumbero ay ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan tuwing may kaguluhang nagaganap. 1982, September 21, kaming mga bumbero noon ay dinispatch o hinold sa duty para mga siwa sa CDC sa Mindiola. Na-orderan kami ngayon ng aming mga opisyal na bombahin namin yung mga nagrarally. Sayang mga hindi inaasahang pagkakataon, may bigla na lang sumabog sa pagitan naming mga kasamahan ko. Biglang nagdilim ang paningin ko. Pagdilat ko, parang naging iba na ang paningin ko. Si Sarento, buhatin nyo. Ako, hindi ko na malaman ng ginawa, pumikit na lang ako, nagdasal na lang ako. Nung sumugod yung mga pro-era protesta sa Malacanang, sila yung dinisperse na ngayon. Nung magtakbuhan sila papunta Avenida Rizal, yung mga crew cab ng ABS-CBN, GMA, pinagtataob nila, niloot, then sinunog. Yun ang nirespondihan namin. Talagang hindi naman kami para anuhin sila, yun ang nirespondihan namin. Noong time na yon, sinapit namin, pinagbabato kami, hanggang sa tinamaan na yung driver namin. Kumbaga, yun ang una nilang pinaralyze yung driver para humistap yung truck And then, nung huminto na, pinagugulpin na kami. Nagkanya-kanya ng hiwa-hiwalay ng mga kasama ko. Kaming dalawa ng kasamahan ko isa, inakit ko siya sa taas ng pinaka-ladder, tinakpan ko siya, dinapaan ko siya. Hanggang sa pinagbabato kami, inakit kami ron, pinagbabugbog kami ron. Pinagpapalo kami ng mga kahoy, ano. Noong Enero ng taong 1995, bumisita si Pope John Paul II sa Pilipinas sa pagdiriwang ng World Youth Day sa bansa. Ika-6 ng Enero ng taong ding yaon, nagkaroon ng sunog sa isang kwarto sa may Doña Josefa Apartment sa Maynila, malapit sa tutuluyan ng Santo Papa. Agarang rumisponde ang Bureau of Fire Protection at kanilang natuklasan sa loob ng kwarto ang ilang kagamitang hinihinalang ginagamit sa paggawa ng bomba. Nadiskubre ng mga otoridad ang planong pagpatay sa Santo Papa at napigilan ang isang madugong kaganapan. Dahil na rin sa kanilang agarang aksyon, nadakip ang mga sospek, kabilang na si Ramzi Youssef, isang kilabot na teroristang miyembro ng Al-Qaeda. Noon namang ika-15 ng Marso taong 2005, nagkaroon ng kaguluhan sa may Camp Bagong Diwa sa Taguig nang kubkubin ng ilang miyembro ng Abu Sayyaf na pinangunahan ni Commander Robot. Kahit na nasa gitna ng putukan, pilit inapula ng mga miyembro ng Bureau of Fire Protection ang apoy na maaaring kumalat at maglagay sa higit na panganib sa mga inmates na naging hostage ng mga bandido at maging ng mga miyembro ng PNP Special Action Force na nagipaglaban sa mga ito. Sa mga panahong may banta ng terorismo, nakaantabay at handang tumalima ang mga kawani ng pamatay sunog. Makailang ulit nang nasubukan ang kanilang gilas at kakayahan tulad ng nangyari noong Rizal Day bombing at Valentine's Day bombing. Isa rin ang BFP-NCR sa mga unang tumatalima at umaaksyon sa tuwing may aksidente o sakuna sa Metro Manila. Paulit-ulit na lang ipinamalas ang kanilang dedikasyon at kahandaan sa larangan ng public safety sa nakalipas na 2 dekada. July 23, 2004, nung araw na yun ay Biyernes, bago mag alas 9 ng umaga, may mga dumating na tao doon sa fire station at sinasabi nila na may tumatagilid na building sa may kanto ng Padre Rada at saka Juan Luna. Kaagad akong tumugon doon sa tawag
At nung nakita ko, pagdating ko doon sa area, nakita ko nga na yung building ay tumatagilid na. So, kaagad kong pinaresponde yung truck at nakipag-ugnayan kaagad ako doon sa namamahala ng building na kung maari ay pababain na lahat yung mga tao para sa kaligtasan nila kung sakasakaling yung building ay bumagsak. At saka yung fire truck naman ay hinarang ko kaagad sa may Juan Luna para wala na makapasok ng mga sasakyan. Mag-aalas 3 ng hapon, nung dahan-dahang yung building ay bumagsak at wala pong nasaktan dahil sa maagap na pagtugon ng Bureau of Fire Protection. Patuloy nilang pinatutunayan at isinasapuso ang kanilang misyong sumagip ng buhay at ari-arian saan man dako ng bansa. Ngayon, sa pagdiriwang na ika-24 na taong anibersaryo, nakikisa ang Bureau of Fire Protection, National Capital Region sa pagbunyi ng anniversary theme, PFP at 24, Promoting Public Readiness through Safety Awareness. Pinaiigting ng Bureau of Fire Protection ang kanilang fire prevention and safety programs na naglalayong ihanda ang mga mamamayan sa anumang sakunang paparating. Patuloy nilang pinagbubuti ang kanilang serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng walang humpay na pagpapaunlad ng kanilang kaalaman at kakayahan. Pag-recruit ng karagdagang personal upang makamit ang ideal na fireman to population ratio. Ang Bureau of Fire Protection National Capital Region ay patuloy na nagsisikap upang matugunan ang ating mga pangangailangan sa pagpapatupad ng mandato ng ahensya. Ang mga karagdagang personal protective equipments o PPE na binili ng National Capital Region ay mga mahalagang kagamitang kinakailangan ng ating mga kasamahan. Ang National Headquarters ay kasalukuyang nasa proseso ng pagbili ng mga fire trucks, ambulansya at iba pang kagamitan upang patuloy na mapaunlad ang serbisyo sa bayan at sa mga mamamayan. Labis po kaming nagpapasalamat sa iba't ibang ahensya na patuloy na tumutulong at nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng donasyon at iba pang pamamaraan. Pakikipagtulungan sa lahat ng sektor ng lipunan tulad ng lokal na pamahalaan, mga non-government organizations, iba't ibang volunteer organizations, iba't ibang ahensya o tanggapan ng pamahalaan o maging sa karatig bansa. Ang pakikipag-ugnayang tulad nito ay nagiging susi upang mabilis na matugunan ang anumang kaganapan sa Metro Manila na maaring magdulot ng panganib o pinsala sa mga mamamayan. Patunay lamang ito na ang kaligtasan ng mamamayan ay hindi lamang nakasalalay sa Bureau of Fire Protection, kundi sa sama-samang pagtutulungan ng bawat miyembro ng komunidad. Asahan nyo na ang Bureau of Fire Protection ay agad na tatalima anumang sakuna ang dumating, sunog, bagyo, pagbaha o maging ang pinangangambahang the big one. Lahat ng ito ay kaya nating harapin. Kung ang pagkakaisa ay ating makakamit, walang bagay na di natin kayang gawin. BFP-NCR ay tinagurang battleground of fire incidents at ng ibang natural disasters, gaya ng Ondoy at Payatas landslide ng Quezon City na resulta ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Naging kabalikat namin ang mga mayor, mga volunteer fire brigade, mga iba't ibang pribadong organisasyon at mga iba pang ahensya ng gobyerno sa pagharap ng anumang sakuna na dumating sa National Capital Region. Kami po ay lugod na nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta sa aming ahensya. Kami ang mga miyembro ng BFP-NCR. Handang umantabay sa oras ng pangangailangan. Sa pagtutulungan natin, Lahat ay kayang harapin anumang sakuna ang dumating. Kabalikat at kasama ka ng BFP-NCR.